Amen po ba? Amen. Isa po muna natin palakpan ng Panginoon. Amen. Tayo po bang lahat ay pinagpala ng Diyos sa araw na ito, mga kapatid? Amen. Sino pong na-bless? Amen. Sino pong naranasan ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan? Amen. Kung nais po natin maranasan ng Diyos sa buhay natin, sabi po ng salita ng Panginoon, na 2-3 nagkatipon sa kanyang pangalan, narito ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Naniniwala po ba kayo na narito ang Diyos sa ating kalagitnaan? Hindi natin kailangan gumawa ng anumang bagay para tawagin natin ang pangalan ng Panginoon na pumarito siya. Kundi kailangan lang tayong 2-3 magkatipon sa kanyang pangalan. Naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Hesus, ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Amen? At ang Diyos sa buhay po natin ay karapat-dapat po nating sambahin. Amen? Karapat-dapat sa natin pasalamatan, karapat-dapat natin siyang purihin, karapat-dapat natin siyang sambahin sa oras na ito, mga kapatid. At huwag natin samantalahin, pabayaan o samantalahin natin ang pagkakataon na masamba natin siya. Amen po ba? Amen. Ngayon po ay naniniwala ko, mga kapatid, na tayo hinanda ng Panginoon para sa kanyang salita. Naniniwala ko na ang Lord ang mangungusap sa buhay ng bawat sa atin. Buksan po natin ating Biblia sa Luke chapter 9, 57 to 60. Luke chapter 9, 57 to 60. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Basahin po natin ang banal na salita ng Panginoon. Amen. Sabi po natin basahin. At paglakad nila sa daan ay minagsabi sa kanya, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sura, ang mga ibon sa langit ay may mga pugat. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay, ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaong ka at ibalita mo ang harian ng Diyos. Amen. Verse 61. At iba na may nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat pabayaan mo ako magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Verse 62. Datapwat sinabi ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kami po ay misampa lumalapit sa iyong presensya, Panginoon o God. Naniniwala po kami, Panginoon, na narito ka sa aming kalagitnaan, O God. Dalangin namin, Panginoon, na samahan niyo kami, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, sa iyong banal na salita, Panginoon, mangusap ka sa buhay ng bawat sa amin, O God. Lord, bukas ang aming buhay, O God, sa iyong harapan, Panginoon. Nais po namin tanggapin, O God, ang iyong pangungusap, Panginoon, ang iyong salita sa aming buhay. Ngunit, Lord, sa bago ang lahat, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon. Patuloy mong siya sa atin, O God, ang aming mga puso't buhay, Panginoon, na mayroong mga adlang, Panginoon, sa puso namin, O God. Hadlang ng kaaway, Panginoon, kung mayroong pang natatago sa buhay namin kasalanan, O God, kami po ay humihingi ng tawad, Panginoon, O God. Nagkasala kami sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Nakalimot kami sa iyong kalooban, O God. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, O God. At ayaw mo, Panginoon, hindi po ito maging hadlang, kundi, Panginoon, ang kapatawaran mo ang siyang matamasan ng bawat sa pakikinig ng iyong salita, O God. Lord, wala po kaming kakayanan, Panginoon. Wala po akong kakayanan, Panginoon, sa iyong salita. Ngunit naniniwala po kami, Panginoon, sapat ang iyong biyaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw ang mangungusap sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kausapin niyo kami, Panginoon. Ikaw ang magsalita para sa akin, O God. At patuloy mong lukuban, Panginoon, ang aming sasabihin, Panginoon, ang aming marinig ng gabay ng banal na Espiritu, O God. At ayaw mo, Panginoon,
Ilantad mo, Panginoon, ang aming buhay sa iyong harapan, O God. Gawin yung basag na puso, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyong harapan. Patayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, kami po ay magkaroon ng bagong pananampalataya. Tumaas ang aming pananampalataya sa pakikinig ng iyong salita, O God. Pinagkakatiwala po namin ang hapong to, Panginoon, sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong topic, mga kapatid, ay the cost of following Jesus. Amen? Naniniwala ako, mga kapatid, tulad ng ating trabaho, mga kapatid, ay meron itong tinatawag na yung cost ng ating pagtatrabaho sa ating mga kumpanya. At it takes sacrifice, it takes time, mga kapatid. Nag-aalat po tayo ng maraming effort sa ating mga amo, sa ating mga pinaglilingkuran. Na binibigyan po natin ng panahon ang mga pinaglilingkuran natin. Higit lalo sa Panginoon, mga kapatid. Kung ating babasahin ang ating teksto, merong tatlong lumapit sa Panginoong Jesus. Ang sabi niya, yung isa ay nagkaroon ng volunteer. Amen? Sino po nakaranas mag-volunteer work? Amen? Tulad dito, may lumapit sa Panginoon. Sabi niya, susunod ako sa iyo. Saan ka bang pumaroon? Pero hinamon siya ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, ang mga asong gubat, meron silang kuwebang tirahan. Maging ang mga ibon, meron silang pugad na pupugaran. Ngunit ang anak ng Diyos ay kahit man lang ulo ay walang mahiligan. Amen? Ang laki ng hamon ng Panginoon. Amen? Sa pangalawang pagkakataon, hinamon ulit ng Panginoon, sinabihan niyang isa sa verse 59 to 60 na sinabihan niya naman, inoffer niya, sumunod ka sa akin. Amen? Inutos niya sa ng Lord, sumunod ka sa akin. Datapwat siya nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at may ilibing ko ang aking ima. Amen? May dahilan naman to. Amen? Ang sabi niya ng Panginoon sa kanya, datapwat, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat, yumaong ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Amen? Ang hamon ng Panginoon sa kanya ay, kalimutan mo muna ang mga bagay sa buhay mo. Sundin mo ang kaharian ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos. Ayun ang iba, kundi ipahayag mo ang salita ng Diyos. At sa pangatlong bagay, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon sa verse 61 to 62, ay makikita natin na may nagsabi muli sa Panginoon, susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat, pabayaan mo ako magpaalam muna sa aking mga kasambahay. Amen? Nagpaalam muna siya sa aking mga kasambahay. Ngunit ang sagot ng Panginoon, malayo rin sa pagkaunawa ng tanong. Sabi ng Panginoon, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat dapat sa Diyos. Amen? Naunawaan po ba natin ang salita ng Panginoon sa oras ito? Amen? Malaki po ang cost. Sinasabi po dito, the cost of following Jesus. Isa pong bagay na nalaman ko, mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon ay unang-una ay wala po tayong reservation. Amen? Sino pong nakaranas ng meron kang bagay na re-reserve sa buhay mo lagi? Ano po ba yung reservation? Something na hindi mo to gagawin dahil meron kang ibang priority. Amen po ba? Nire-reserve mo to kasi may paglalaanan. Amen? Nire-reserve mo tong bagay na to dahil may masigit kang mahalagang gagawin. Amen? Sabi po ng Luke 15:57 na habang naglalakad ang Panginoon ay lumapit sa kanya, ito yung volunteer na sabi niya, sasama ako sa iyo, Panginoon. Amen? Talagang marami sa buhay natin, mga kapatid, pag nakakilala sa Panginoong Jesus, ay nandun yung tinatawag na first love. Sabi mo sa tabi mo, first love. Amen? Ano po yung first love? Amen? Matutulad po yan, mga kapatid, sa ating kabiyak, sa ating minamahal. Amen? Nung unang mo makita ang iyong minamahal, ang iyong napang-asawa, mga kapatid, di ba? Andun yung first love. Wow, everything is beautiful. Amen? Lahat ay maganda. Ngunit after nun, mga kapatid, nandun na yung commitment. Amen? Doon nyo na mararanasan ng iba't ibang pagsubok. Doon nyo na mararanasan ng mga bagay na nangyayari sa buhay. Pero ang tanong, kamusta yung first love? Amen? Kamusta yung pag-ibig? Ano ba, nagwiwindang-windang na ba, mga kapatid? Amen? Pero ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng total commitment, lalo sa ating kabiyak. Amen? Sabi nga na Malaki 2:16 na ayon ng Diyos sa mga taong dinidivorce nila ang asawa nila. Amen? Kinakalimutan nila ang kanilang mga asawa. Remember your wives in the days of her youth. Alalahanin mo ang Diyos sa kanyang
Alalahanin mo ang iyong asawa ng panahon ng kanyang kabataan, ng kanyang kagandahan. Amen? Isang reminder sa buhay natin na nagbabago ang pag-ibig ng tao dahil tumitingin tayo sa pisikal, tumitingin tayo sa mga nangyayari sa buhay. Amen? Tulad din nangyayari sa Panginoon, merong isang nag-volunteer na nagsasabi na, Lord, sasama ako sa iyo kahit saan ka pumunta. Oh, kahit saan pa, mga kapatid, no? Kahit saan pa. Pero hinaman siya ng Panginoon. Sumagot si Jesus, may lungga ang mga asong guba at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang tao ay walang sariling tahanan. Amen? Handa po ba tayo, mga kapatid, na sa ating pagsunod sa Panginoon, kahit ang tahanan natin ay mawala? Ang laking hamon niya, mga kapatid. Amen? Katumbas ng tulad ng Panginoon. Naisip niyo ba, mga kapatid, ang Panginoon, wala siyang sariling tahanan. Meron ba siyang bahay? When at the age of 30, nang siya ibasbasan ng Panginoon, ni Juan Bautista, doon sa Ilog Jordan, bumaba ang Espiritu ng Panginoon sa kanya. Nagsalita ang Ama, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Bumaba ang Espiritu sa kanya. At nasaksihan to ng maraming tao. Amen? Pagkatapos noon, ginawa niya ang pagmiministeryo, ang paglilingkod na pinapagawa ng Diyos Ama sa buhay niya. Amen? Wala siyang bahay, mga kapatid. Ang ginawa ng Panginoon, punta sa bundok, punta sa dalampasigan, punta sa iba't ibang lugar, pinuntahan niya yung mga mahihirap, pinuntahan niya ang templo, lahat ng bagay, lahat ng lugar ay pinuntahan niya. Amen? Pero ang nabanggit ng Panginoon dito sa verse na to, wala siyang bahay. Amen? Pero mapalad tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod, tulad dito sa Saudi, mga kapatid, meron naman tayong accommodation. Amen, mga kapatid? Sino pong may accommodation? Amen? Sino pong malambot ang kama? Sino pong may comforter? Amen? Lahat tayo, meron yun eh. Sino may heater? Yung iba kasi wala eh. Amen? Ibig sabihin, God provide kung ano yung mga basic need natin. Yung house, tirahan, pagkain, shelter, food, tsaka pananamit. Amen? Ngunit ang Panginoon sabi niya, ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. Mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon, sometimes, maraming bagay na mawawala sa buhay natin. Amen? Sino po nakaranas ng paglilingkod sa Panginoon, maraming nawawala sa buhay natin. Tulad ng isang mayamang binata, lumapit sa Panginoong Jesus. Sabi niya, Panginoon, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Amen? Mayroong sa mayamang binatang lumapit sa Panginoon. At ang tanong niya ay patungkol sa buhay na walang hanggan. Paano ko magkakamit ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, gawin mo itong bagay na ito. Gawin mo ang pinag-utos ng Diyos Ama. Gawin mo ang pinag-utos ng Diyos. Ang sinabi sa kanya ng Panginoon, gawin mo ito. Mag-tithes ka, tumulong ka sa mahihirap, gumawa ka ng mabuting bagay, sundin mo ang mga magulang mo, igalang mo yung ama't ina. Lahat ng mabuting bagay ginawa. Ibig sabihin, relihiyosong tao ito. Ibig sabihin, kung nagdadasal sila ng 5 hanggang 10 beses isang araw, ginagawa niya rin yun. Nananalangin siya, nagpapasting pa siya. Pero ang tanong ng Lord sa kanya, meron pang isang kulang. Ang hamon ng Panginoon sa kanya, ibenta mo. Amen? Ang iyong mga ari-arian at sumunod ka sa akin. Ang bigat, mga kapatid. Amen? Ano nangyari sa bataang to? Sa mayamang binatan to, siya'y nalungkot. At marinig niya na kailangan ibigay sa mahihirap ang kanyang kayamanan, siya'y nalungkot. At siya'y tumalikod. Kaya sabi ng Panginoon, mabuti pa ang kamelo na pumasok sa butas ng karayon kaysa sa isang mayaman na pumasok sa karya ng Diyos. Amen? Sino po nakakaunawa ng salita ng Diyos? Amen? Nangungusap po ba sa atin ng Diyos sa oras na ito? Mahirap sumunod sa Panginoon kapag malaki ang reservation natin. Amen? At ang isang reservation na meron sa buhay natin, mga kapatid, ay ang kasalanan. Amen? Kasalanan, mga kapatid. Wala namang ibang pwedeng maging reservation kundi kasalanan. Ang bagay na kapaglalayo sa atin sa pagsunod sa Diyos ay ang kasalanan ng mga kapatid. Tulad ni Eva at Adan, kung bakit sila ay nawala sa piling ng Diyos ng mga oras na yun, ay sumuway sila sa Diyos. Amen? Na dati ay naririnig nila ng direkta ang Diyos, nangungusap. Nakikita pa nila ng harapan. Dinadalaw nga sila ng Diyos eh. Amen? Eva, Adan. Amen? Nakakapiling nila in physical.
Pero nang magkasala si Adan at Eva, mga kapatid, nang pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, mga kapatid, dito naputol ang spiritual na pag-connection natin sa Diyos. Amen? At mababalik lamang ang tunay na pakipagrelasyon natin sa Diyos kung ating espiritu ay muling mabubuhay. At mabubuhay lamang yan, mga kapatid, pag kumilala ka sa Panginoong Jesus. Ang sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one should come to the Father except by me. Amen? Wala pong tao makakadirekta sa Ama o makakatawag sa Diyos Ama kung hindi ka kikilala sa Panginoong Jesus. Amen? Wala pong makakakilala sa Diyos kung hindi natin makikilala ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Amen po ba? Kaya, nais ang Panginoon sa buhay natin. Sabi po ng John 8:36, kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Amen? Ang nais ng Panginoong Diyos sa buhay natin ay lumaya tayo sa kasalanan. Amen? Paano tayo lalaya sa kasalanan, mga kapatid? Sabi po ng 1 John 1:9, sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, sa lahat ng may totoong relasyon sa Panginoon, mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, if you confess with your mouth, amen? Your sins, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat, banal, na tayo kanyang patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa ating kalikuan. Amen? At we admit na tayo yung makasalanan, mga kapatid. Tanong ko po, mga kapatid, lahat po ba tayo yung makasalanan? Tayo ba'y nanggaling sa mga kasalanan ng buhay, mga kapatid? Meron bang matuwid dito, mga kapatid? Wala, mga kapatid. Sabi ng salita naman, walang matuwid kahit isa. Lahat ay nagkasala. Lahat ay hindi nakaabot sa standard, sa kalatian ng Diyos. Amen? Kaya kung tayo ay makasalanan, mga kapatid, ang Diyos ay hindi niya kayang tumingin sa atin, mga kapatid. Nung tayo wala pa sa piling ng Panginoon, wala pa tayo sa pagkilala sa Panginoon, dati ang buhay natin, lahat ng kasalanan niya ginagawa natin, normal lang. Amen? Ano ito? Bisyo, babae, lalaki, pagnanakaw, lahat ng klaseng kasalanan. Pandaraya, pagmumura, amen? Pananakit, amen? Panluloko ng kapwa, ayun yung mga bagay na ginagawa natin noon. Amen? Ngunit noon, wala pa tayong tunay na relasyon sa Diyos noon. Ngunit sa oras na ito, Panginoon, nais ang Panginoon na makilala mo siya, makilala natin siya, upang palayain tayo sa kanyang sa mga kasalanan. At sinabi ng Panginoon, sa John 8:31-34, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo ngayon mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham, kailanman hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Amen? Sabi po rin, mga kapatid, na may lumapit sa Panginoon na sila'y naniniwala. Naniniwala rin sa Panginoon at sinasabi po na sila'y lahi ni Abraham at kailanman din hindi raw sila naalipin. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nanumumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Amen. Ngunit sa oras ito, mga kapatid, nasa ang Panginoon, palayain tayo ng Panginoon sa mga kasalanan. Amen? Paano tayo naging alipin ng kasalanan, mga kapatid? Sapagkat noon dating panahon, at maging sa oras ito, mga kapatid, kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, maaaring sinasabi mo, ang iyong Diyos, ang iyong Ama ay ang Diyos. Ngunit sabi ng Panginoon sa John 8:44, nang tayo wala pa sa piling ng Panginoon, wala pa tayo sa pagkakilala sa Panginoon, ang ating Diyos na tinatawag ay Diyos ng mga sinungaling, kundi ang diablo. Amen? Sinasabi natin tayo may relasyon sa Diyos Ama, ngunit tayo namumuhay sa kasinungalingan sapagkat tayo alipin ng kasalanan. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, ang diablo ang inyong ama, sabi sa John 8:44, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Amen? Nang tayo wala pa sa Panginoon, akala natin, totoo yung relasyon natin sa Diyos. Nang tayo wala pa sa Panginoon, ang akala natin ay, sapat na yung manalangin tayo, sapat na yung nagsisimba tayo, sapat na yung nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Ngunit ang sabi ng Panginoon, akala natin, ano po ang verse 9
Nagsasabi sila na papuri sa Diyos, ngunit ang puso nila ay malayo rin naman sa Diyos. Amen? Sinasabi natin sa Panginoon, Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, o ganun. Maaaring noon, sa panahon noon, na ginagawa natin ay nagsisimba tayo, ginagawa natin lahat. Meron pa nga yung naglalakad ng paluhod di ba mga kapatid? Sino nakakita noon? Naglalakad ng paluhod sa simbahan. Nakakakala natin tayo'y nalalapit sa Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, pinupuri niyo ako. Sinasabi ninyong minamahal niyo ako, ngunit ang inyong mga puso ay malayo sa akin. Amen? Madali kasing magpuri, mga kapatid. Ngunit ang totoo, ano ba yung nasa puso natin? Amen? Totoo ba ang Diyos sa puso natin, mga kapatid? Amen? Kaya inamon tayo ng Panginoon na mamuhay tayo sa katotohanan. At ang katotohanan ay nasa Panginoong Hesus, mga kapatid. At ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Napakahalaga sa buhay natin, mga kapatid, na pinapakinggan natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, bukas ba ang ating buhay sa oras na ito upang pakinggan ang salita ng Diyos? Amen? Parang hina Amen? Kaya, noong tayo mula pa tayo sa Panginoon, ang ating ginagawa noon, mga kapatid, ay ito nga, sabi nga ng Galatians 5:19-21, tayo'y namumuhay sa laman. Tayo'y namumuhay sa kasalanan. At ano to, mga kapatid, sabi dito, sexual immorality, impurity, idolatry, witchcraft, hatred, jealousy. Amen? Sa Tagalog, Galatians 5:19-21. Nang tayo wala pa sa Panginoon, nang tayo alipin ng kasalanan, dito tayo nabubuhay. Amen? Sabi dito, ang konting labadura ay Ayan, 19-21. At ang hayag ng gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito. Ito, pakikiapit, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, at mga hidwaang pananampalataya. Nang tayo wala sa Panginoon, mga kapatid, kahit sa gusto natin, mga kapatid, naalipin tayo ng mga bagay na yan. Amen? Ang sabi ng Panginoon, tingnan mo lamang isang babae na mayroong pagnanasa sa iyong puso. Nanguloy niya ka lang. Amen? Hindi tumitingin ng Lord sa panlabas, kundi sa puso. Amen? Umaring, meron kang naisip, hindi mo pa ninanakaw, pero iniisip mo na sa sarili mo nanakawin mo. Pag nanakaw na, yung kasalanan. Amen? Maaring, nakakita ka isang bagay na wala siya, pero meron siya, wala ka. Meron ka ng pag-iimbot. Amen? Diyan tayo binulot ng kaaway, mga kapatid. Sa mga kasalanan, inalagaan natin sa buhay. At nasa Panginoon, mga kapatid, wala tayong reservation sa pagsunod sa Kanya. Mahihirapan tayong sumunod sa Panginoon habang meron tayong tinatawag na pabigat. Amen? Alam niyo po ba yung pabigat? Yung halimbawa ay yung hinuhulog sa tubig na nilalagyan ng bato sa paa. May tali, di ba? Ano bang ginagawa sa buhay natin? Inilulubog tayo. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ang iyong mata ay sanhi ng pagkakasala, dukutin mo yan. Amen? Upang hindi, kaysa mapunta ka sa impyerno na meron kang dalawang mata. Amen? Kung ang iyong dila ay sanhi ng kasalanan, ay putulin mo yan kaysa mapunta ka sa impyerno na buong iyong dila. Kung iyong kamay ay sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo yan kaysa mapunta ka sa impyerno na dalawa ang iyong kamay. O maging ang iyong paa. Kung iyong paa, mabilis sa takad ng kamunduhan. Amen? Naalala ko tuloy yung quotes, no? Pagpupunta sa simbahan, niniyayaan mo, ayaw, tinatamad, ayaw kumilos ng paa. Pag niyaya mo sa inuman, inaabot hanggang umaga. Amen? Ito yung kamunduhan Amen? Paggawa, sabi nila ng salita ng Panginoon, minabasa akong ganun Pag ang tao, paggawa ng, ang makamundong tao, ang kamunduhan, ang paggawa ng mabuti, ay ay wala silang paraan. Pero pag sa kamunduhan, mas marami silang paraan. Meron akong ng verse na nabasa. Pag ang isang tao pala, walang relasyon sa Diyos, pagkasalanan ng gagawin ng kamunduhan, napakadaming paraan. Amen? Totoo ba yan, mga kapatid? Nung wala pa tayo sa Panginoon, di ba? Pag mga bagay na kasalanan, ang daming kaparaanan. Pero subukan mong gawin mo ng tama. Pag gawin mo ang isang tao ng tama, nahihiya pa yun. Amen? Yang hiya pa, nahihiya naman ako magsalita. Nahihiya naman ako mag-aya.
Nahiya naman ako magyaya ng mga tao. Amen? Pero gawin mo ng bagay na laban sa Diyos. Ang bilis niyan, mga kapatid. Amen? Naalala ko noon, nang ako ng dati kong kumpanya. Pag linggo, syempre, linggo sa atin, di ba? Yayayain mo simbahan sila. Ang dami nilang tanong, ang dami nilang, ang dami nilang dahilan. Amen? Kapatid, sama ka naman simbahan. May gawain kami bukas. Hindi, maglalaba ako eh. Hindi, magsisimba kami, pero hindi naman talaga magsisimba. Hindi, kasi may piyesta. Hindi, may bisita ako. Ang daming mga bagay na dahilan. Pero totoo, pag niyaya mo sa isang bagay na makumundo, tara, inom tayo. Pag may nagyayang ganun, iiwan kanya kaharap niya. Tara, sama tayo. Talagang magbo-volunteer pa yan, magpapatak-patak pa yan. Amen? Ganun yung buhay nang wala sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Kaya nais ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, makilala natin ang bagay na nagpapaalipin sa atin laban sa Panginoon. Amen? Nais ba natin lumaya, mga kapatid? Amen? Sabi po ng Galatians 5:1, hinahamon po tayo ng Panginoon na huwag na po tayo maging alipin muli ng kasalanan. Amen? Sabi dito, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop muli sa pamatok ng pag-aalipin. Amen? Huwag na tayo muli magpasakop. Amen? Let us distinguish. Ibig sabihin, alamin natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung ano yung bagay na kalooban ng Diyos. At ano na isang Panginoon sa atin, mga kapatid? Sabi po ng Romans 12:1 and 2, let us renew our mind. Magbago na po tayo ng isip, mga kapatid. Romans 12:1. Ang sabi doon, kaya nga, mga kapatid, ipinapamanhin ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Verse 2, at huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito. Amen? Ano yung sanlibutan ito, mga kapatid? Ito yung kamunduhan. Huwag na po tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. At nasa ang Panginoon sa buhay natin, kundi mag-iba na tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Paano tayo mag-iiba, mga kapatid? Magsisimula muna inside. Magbabago muna tayo ng paraan tayo mag-isip. Amen? Sabi nga ng isang kasabihan, nung ako'y nasa isa pang parang isang grupo, ang sabi ron, if you want to be rich, sabi niya ganun, think like a rich, speak like a rich, dress like a rich. Amen? Sabi nila, parang ganun. Kung gusto mo maging mayaman, ay magsalita kang para ka rin mayaman, mag-isip kang para kang mayaman, manamit kang parang mayaman, lumakad kang parang mayaman. Pero mga kapatid, yun ay mayayahan tulad natin sa pagkakataong ito. Kung nais natin, mabatid natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin at magkaroon tayo ng tunay na pagbabago at kalayaan, nais ng Panginoon sa buhay natin, isipin natin ang kalooban ng Diyos, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Isuot natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At sabi rito, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nais ng Panginoon sa buhay natin, sabi ko na 2 Corinthians 5:17, na ang lahat na nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen? Sino po ang nakay Kristo na? Amen? Sino po naniniwala na kung ikay nakay Kristo na, ikay bagong nilalang na? Wala na ang iyong dating pagkatao, wala na ang iyong dating sarili, kundi si Kristo na ang nakikita sa buhay natin. Amen? Kaya sabi po ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Si Jesus na ang nabubuhay sa atin. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Sa pagsunod natin sa Panginoon, mga kapatid, hindi ang ating sarili ang dapat mabuhay, kundi ang Panginoon. Amen? Sabi po ng Philippians 4:13, ang lahat ay magagawa natin sa kalakasan ng gagaling kay Kristo. Lahat po tayo, mga kapatid, ay walang kakayanang gumawa ng kalooban ng Diyos. Ang nasa atin lang ay ang pagdidesire ng puso natin. At ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa buhay natin upang mabatid natin magawa ang kalooban ng Diyos. Amen? Pangalawang bagay po, mga kapatid, na nakita ko sa the cost of following Jesus is no regrets. Amen?
Sabihin nyo nga po, no regrets. Yung una, no reservation. Yung pangalawa, no regrets. Ano ba yung regrets, mga kapatid? Nanghihinayang. Amen? Ano yung regrets? May panghihinayang ka sa bagay na pagsunod sa Diyos. Sino pong nakaranas na nawalan ka ng isang importanteng bagay? Anong nararamdaman mo, mga kapatid? Di ba, nanghihinayang ka? Sino po nawalan na ng cellphone? Nawalan ng cellphone? Nawalan ng wallet? Kanina, mga kapatid. Sa pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, nais ng Panginoon na, sabi dito sa Luke 59, verse 60, sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon, sinabi niya naman sa isa, sumunod ka sa akin, at ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan ng pungunin niyang mailibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo muna ang mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit tumayo ka at ipahayag mo ang kaharian tungkol sa paghahari ng Diyos. Amen? Nang tayo naging Kristiyano, ito po yung naririnig ko kung minsan, kung kailan ka lumalapit sa Diyos, tsaka ang dami mong problema. Amen? Kung kailan ka lumalapit sa Diyos, tsaka ka sinusubok. Amen? Kung kailan ka lumalapit sa Diyos, parang nakikita mo ang daan ay lalong pasikip ng pasikip. Ba, magandang bagay po yun, mga kapatid. Sabihin mo sa atin mo, good news yun. Alam niyo, mga kapatid, pag sumusunod ka sa Panginoon, pag nakikita mo ang daan ay pasikip ng pasikip, good news yun, mga kapatid. Pero pag ang pagsunod mo sa Panginoon, mga kapatid, ay malawak ang daan. Malaya ka sa lahat ng bagay. Para bang lahat ay, yung I wanna lay you down in a bed of roses. May ganun kanta, di ba? Para kang ibinebed, para kang inehele sa kama ng may mga roses ba? Kung ganun ang paglilingkod mo sa Panginoon, mga kapatid, ganun yung naranasan natin, baka nagkakamali tayo ng ating tinatahak. Meron pong dalawang daan sa Panginoon. Sabi niya, meron dalawang daan, ang makipot at ang maluwag. Sa makipot, kukunti lang dumadaan, mga kapatid. Pero ang pangako ng Diyos, sa makipot na daan na pagsunod sa Diyos, ang dulo niya na may buhay na walang hanggan. Ngunit, kung yung daan ay maluwag, ang sabi doon sa dulo, ay merong kapahamakan na nag-aantay. Mamili po tayo, mga kapatid. Makipot, maluwag. Ang hina naman. Parang ayaw nyo talagang duman sa makipot. Makipot, maluwag. Ano po ba yung pagiging makipot? Pagdaan sa makipot na daan, mga kapatid. Ito yung, mga kapatid, inaantok ka. Amen! Yan, inaantok. Mga galing trabaho. Yan. Mga overnight. Mga puyat. Mga gutom. Yan. Pero, nandito ka. Yan. Makipot na daan ng paglilingkod dyan, mga kapatid. Amen? Halimbawa, galing kang trabaho, may Bible study, aatin ka. Inahata ka ng kaluluwa. Ng iyong higaan. Hinahatak ng higaan yung kaluluwa. Magpahinga ka. May Bible study. Pero sabi ng Matthew 6:33, unahin natin ang katwiran at kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay idaragdag niya sa atin. Amen? Maaring meron kang labahin ngayon, mga kapatid. Sino pa may labahin ngayon? Pero iniwan po muna natin, mga kapatid, sapagkat nais nating unahin ng Diyos. Amen? Sino pong nagugutom na? Parang nagugutom na. Pero nais ng Panginoon, mas lalo tayong busugin ng kanyang salita. Amen po ba? At natutuwa po ako makita, mga kapatid, na ang bawat sa atin nagpapasimulang maglingkod sa maliit na bagay. Amen? Sino po ang handa maglingkod sa Panginoon simula sa maliit? Alam niyo po ba, mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, sa karanasan po namin, mga kapatid, nasimula lang din po ako sa CR. Amen? CR, nagmamap, may dancing step kayo, tagabuhos ka ng mga Pagpupunta kasi ng CR, kasi yung dati namin church, nandito yung CR sa ganito. Ito pala rin halos yun. Yung CR, lagi akong pupunta rin, kumapanghina. Buhusan ko yun. Bus. Tapos labas ulit. Lagi sa likod. Amen? CR, linis, ayos-ayos ng upuan, punas. Dati nun, wala pang ganito wala pang TV, mga kapatid. Dati nun, yan? Projector na sulat, pentel pen. Ang tawag doon? Acetate, yun. Ganun nun Pag wala mag-acetate, ako muna. Yun. Para yung mga kakanta, makikita. Di ba may bulb yun? Ay, Manila, bro, pang Bible study yun
Naabutan ko rin yan mga kapatid. Yung may pupunta sa lugar namin, sa bahay namin. Naka-necktie pa, mga naka-long sleeve pa. Mga workers po sa simbahan yun. Ang gagawin lang nila, sabi ko, formang-forma namang mga to. Amen? Lagi kami pinupuntahan twice a week. Ano yung ginagawa nila? Naghahatid po sila ng salita ng Diyos sa aming bahay. Amen? Kung tutusin mga kapatid, hiyang-hiya ako sa kalagayan namin sa kanila. Dahil yung bahay namin, tagpi-tagpi lamang. Tapos yung pupunta ay mga naka-necktie pa, talagang nakatakong pa. Amen? Tapos naka-leather pa, naka-slack. Sabi ko, parang mga businessman to eh. Amen? Pero alam mo kung mga kapatid, ano yung dala nila? Gitara pala. Gitara at saka mga Manila paper. At ang gagawin lang nila ay magkakandak ng Bible study. Amen? At habang nakikita ko yung mga bagay na yun, bakit kaya itong mga taong to ay ang tiyaga nito sa amin? Amen? Yung nanay ko naman, maging tatay ko, nakikinig lang sila. Pinagmamasdan ko sila. Hindi ko akalain yung bagay na yun ay kalooban ng Diyos sa buhay pala namin. Amen? Na ang layo-layo ng pinapanggalingan nila mga kapatid. Tulad natin dito mga kapatid. Amen? Ang tinatransport, labas pa ng Riyadh. Amen? Pero mga kapatid, masasabi ko na napakapalad po natin maglingkod dito sa Riyadh. Amen? Isipin nyo, sinusundo ka na. Pinapakain ka pa. Huwebes pala ng gabi, may pagkain pa. Tapos may tulugan ka pa. May aircon ka pa. Pinapasyal ka pa. May balot ka pa. Amen? May take-out ka pa. Hindi lang ang take-out mo pang-physical, kundi spiritual, mga kapatid. Sino pong nabe-bless pag uwi mo, naalala mo ang bawat sa atin? Amen? Parang pag uwi mo, matapos ang gawain, mamimiss ko sila. Ang sarap ng fellowship namin. Amen? At sino naman po yung nakakaranas pagpunta mo rito, na-invite ka? Kapatid, nakita kita. Kamusta? Amen? At sino naman po natutuwa kapag mayroon kang nakita, may bago tayong kasama? Amen? Welcome po natin sila ate. Ayun po sa likod. Welcome po ate. Amen? Narito ka po sa piling ng mga anak ng Panginoon. Wala po kaming relihiyong itinataas dito. Ang pinapahayag lamang po namin dito ay salita ng Panginoon at relasyon sa Diyos. Amen? Wala po tayong pangalan church na binabanggit dito, mga kapatid. Wala lang kundi ang pangalan naman ng Panginoong Yesus. Amen? Kagaya ng inawit dating kanina, call upon the name of the Lord and you will be saved. Ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Yesus ay maliligtas. Amen? Kaya naiintindihan po ba natin, mga kapatid? No regrets. Sabi mo sa katabi mo, no regrets. Nangihinayang ka ba sa iyong tulog? No, amen. Nangihinayang ka ba sa bagay na binibigay mong oras sa Panginoon? No, amen. Nangihinayang ka ba sa yung damit mo, paulit-ulit na nilalaban, nalalaspag na? Naku, yung damit ko, kaya ingatan ko to. Meron akong kilalang ganyan, talagang yung damit niya, preserve na preserve eh. Yun lang, di na nagkasya sa kanya, pagdating ng panahon. Amen? Naalala ko na mga kapatid, na naglilingkod pa kayo sa Panginoon, yung mga kuya-kuyahan namin, mga nauna sa amin naglilingkod. Yung mga musicians na nauna sa amin, yung mga nagba-Bible study, yung mga pinagliitan nilang damit, ipinapamana sa amin. Amen? Ipinapamana nila yung bagay na yun. At napit naman sa amin. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, ipinapamana rin po natin ang ating paglilingkod. Amen? Handa po ba tayong yung bagay na tutunan natin sa Panginoon, ibahagi natin? Amen? Kaya nga sabi dun sa 59 to 60, sa verse 60, na sabi dun ng Panginoon ay, ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Amen? Kaya ang mga workers dito sa JGCC, sino po napapagod ng workers dito? Meron ba? No, amen. Amen? Oh, walang tulog. Amen? Hindi tayo mapapagal, mga kapatid, sa paggawa ng kaharian ng Panginoon. Amen? Kahit yung driver, tutulog-tulog na. Kasi yung katabi, nakakatulog eh. Amen? Kahit yung galing ang trabaho, gutom ka, pero pupunta ka sa Bible study, hahayuan mo yung mga kapatid mo, babahagi mo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, pag-uwi naman natin, hindi ba fulfill? Amen? Pag-uwi natin ba? Talo pa natin yung kumain sa handaan.
Dahil nabusog tayo spiritual at saka physical. Amen. Alcarge, namimiss na namin kayo. Amen. Namimiss ba na natin ang Alcarge? Amen. Dadalaw din kami muli sa inyo, mga kapatid. At sana ay magkaroon ng, by faith, mga kapatid, magkaroon tayo ng gawain sa lugar ninyo. Tulad ng una. Amen. At yung mga bagay na, sinong gusto magkaroon ng kotse? Amen. Yeah, meron na. Lahat po ng bagay sa buhay natin, gamitin natin sa Panginoon ng walang panghihinayang. Amen po ba? At last na lang po mga kapatid, ang gusto ko na lang ibahagi ay sa pagsunod sa Panginoon mga kapatid, sa verse 61 to 62, yung bagay na naunawaan ko rin mga kapatid, na pinawala sa kanang Panginoon. May isa naman nagsabi sa kanya, nagsabi naman sa Panginoon, nag-volunteer ulit. Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking kasambahay. Amen? Ang sabi ng Panginoon, at ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sino man nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa harian ng Diyos. Mga kapatid, nais ng Panginoon sa buhay natin, sa ating paglilingkod. No turning back. Sabihin mo sa katabi mo, no turning back. Huwag na natin balikan ang luma nating buhay. Ito na yung pagkakataon, mga kapatid, upang tayo magsisi ng kasalanan. Ito na yung tamang pagkakataon muli, binibigyan tayo ng panahon ng pagkakataon ng Diyos upang magbalik loob sa Kanya. Amen? Ang laging nais ng Panginoon sa turning back lagi sa Kanya. Hindi turning back sa dati nating buhay, mga kapatid. Dati tayo, slave tayo ng kasalanan. Ngayon, pinalayan tayo ng Panginoon. Amen? Dati noon, sabi, kung babalikan natin yung verse, sino man nag-aararo at palingon-lingon na hindi karapat-dapat sa karya ng Diyos. Kung nais mo maglingkod sa Diyos, nais natin maglingkod sa Panginoon, huwag kang titingin sa likod. Kaliwat ka na. Tumingin ka na. Sabihin mo sa katabi mo, focus. Amen. Mag-focus ka sa Lord. Amen. Ano po ba yung nangyayari, paano po ba ito nangyayari sa buhay natin, mga kapatid? Kung ang mga nangyayari sa buhay natin, naglilingkod tayo, ini-entertain natin yung mga problema, ini-entertain natin yung paulit-ulit na problema, at common na problema naman. Common naman eh. Amen? I-entertain natin yan, mga kapatid, hindi tayo makakapagpatuloy sa Diyos. Ang nasa ang Panginoon sa buhay natin. Kahit anong bagay ng problema, kahit anong pagsubok, nagpapatuloy ka. Amen. Sino po may mga problema ngayon, mga kapatid? Pero nandito ka. We walk by faith and not by sight. Ang nais ng Panginoon sa pagsunod natin sa Kanya, lumalakad tayo sa pananampalataya. Amen? At paano lalagong ating pananampalataya, mga kapatid? Sabi po ng Hebrews 10:25, tulad ng pagtitipon na to, mga kapatid, nagpapalakasan tayo sa bawat isa sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sino pong lumakas ngayon, mga kapatid? Ba? Taas ang kamay. Sino lumakas ngayon, mga kapatid? Amen. Hindi kaya dahil nakakain na kayo? Amen? Kundi tayo pinupuspos ng salita ng Panginoon. Amen po ba? At naniniwala ko, mga kapatid, kung hindi tayo lilingon sa nakaraan natin, sabi po ng Philippians chapter 2, verse 13 to 14, forget what lies behind. Yung mga bagay na, mga pangarap na hindi natupad. Mga pangarap, mga ninasa ng puso natin. Yung mga bagay na talagang, di ba, sa mga lalaki, dream girl. Sa mga kalalakihan naman ay dream boy. Ay, baliktad pala. Yung mga buong ninasa, pero hindi dumating sa buhay nila. Pero sabi ng Panginoon, may perfect siyang plano sa buhay natin. Amen? Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Sabi ng Philippians 2:13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang bulong-bulong at pagtatalo. Verse 12 pala. Verse 12. Verse 12. Verse 12 to 14. Ayan. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi pagkos, ngayong ako'y wala ay lubusin ninyo gawin ang sariling pagkakaligtas sa may takot at panginginig. Ay, hindi pala ito yung verse na yung yung forgetting what lies behind.
Ang sabi ng salitang iyon, mga kapatid, ay nililimot ang nakaraan. Sabi mo sa atin mo, limutin ang nakaraan na. Amen? At tayo'y sumunod sa Panginoon. Limutin natin ang nakaraan, mga kapatid. Ang nabubuhay sa nakaraan ay alipin. Amen? Ang nakaraan ay history. Sabi mo, ang nakaraan ay history na lang. History na lang yan, mga kapatid. Ano man yung nakaraan mo, pangit man, mabuti, ang mahalaga ngayon, ano ka ngayon sa harapan ng Panginoon? Lahat naman tayo nagkamali, mga kapatid, di ba? Naku, mga kapatid, ang dami kong kapalpakan sa buhay. At sabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi po ako karapat dapat sa inyong harapan para magsalita rito. Marami po akong kapalpakan sa buhay ko. Amen? Pero sabi ng Panginoon, forget what lies behind. Kalimutan mo yung nakaraan. Ang mahalaga ngayon, sino tayo ngayon sa harapan ng Panginoon. Amen? Ang dami po ko nagawang pagkakamali sa buhay ko, mga kapatid. At alam ng Lord yun. At yung mga bagay na yung mga kapatid, tinuturuan ako ng Lord na lalo magpakumaba sa ganung bagay. Upang nang sa ganun makita ko, Lord, dati rin akong galing sa putik. Amen. Kaya mayroong isang awitin, mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago, walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Amen? Lahat tayo nang galing sa putik, hinango lang na tayo. Amen? At ang nais ng Panginoon, gamitin niya tayo, instrumento, upang, Philippians 3 pala, 13. Amen. Ayun nga, mga kapatid, nais ng Panginoon, na gamitin niya tayo, yung ibang tao rin, upang makarinig ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya sabi rito, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Amen? Tinutungo na natin ang mga bagay na hinaharap. Ano po ba yung hinaharap natin, mga kapatid? Lahat na nakakristo ay may eternal life. Amen? Sino pa nananampalataya may buhay na walang hanggan? Sabi nga, what matters most, ano rin yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin, mga kapatid, ay maabot natin ang kaulatian ng Diyos hanggang sa kabilang buhay. Anong silbi ng buhay na ito, mga kapatid? Kumita ka ng daan-daang real. Lahat na ng gadget ay meron ka. Ikaw na yung pinakagwapo at pinakamagandang babae, mga kapatid. Ikaw na yung meron pinaka-romantic history ng pagmamahalan tulad ni Dong Yang wedding. Amen? Ikaw na yung may pinakamagandang kotse na nakita namin sa BMW. Napakaganda, mga kapatid. At sabihin, ikaw na rin yung inampon ng hari, mga kapatid. Ibig sabihin, magiging mo na lahat ng bundong to. Inampon ka na ng hari. But at the end, mga kapatid, wala ka sa piling ng Diyos. Ano ang kabuluhan ng bagay niyo? Tanais ng Panginoon sa buhay natin. Matanggap natin ang inaalok ng Panginoon, kanyang biyaya, kaligtasan, at buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoon Jesus. Kung nais natin sumunod sa Panginoon, mga kapatid, we have to press on. Amen? Focus lang tayo kayo. So yung sa tabi mo, no turning back. I believe nang usap po ang salita ng Panginoon sa buhay po natin. Glory to God. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Tom. Amen. Sino yung mga Kristiyano rito? Lahat ba tayo mga Kristiyano? Sino po yung mga anak ng Diyos dito? Amen. Sabi ng John 1:12, sino man ang sumunod at nanampalataya sa Kanya ay itinuring niyang anak siya ng Diyos. Amen. So lahat po tayo ay anak ng Diyos. Meaning to say, mayroon tayong pakikipagrelasyon sa Kanya. Amen? Pakikipagrelasyon, mga kapatid. Siya po yung ama natin, tayo po yung anak. Mayroon tayong relasyon. Yung tunay na Kristiyano, tunay na anak ng Diyos ay may relasyon sa Diyos. Amen? Siya po yung tatay natin, tayo po yung anak. Amen? Sino po yung gustong sumunod sa Diyos? Amen? Sabi ng Acts 5:29, it is better to obey God rather than men. Amen? Meaning to say, mga kapatid, mas gugustuhin natin sumunod sa Diyos kaysa tao. Amen? So kung susunod tayo sa Diyos, ito po yung goal natin. And what is the cause of following God in life, following Jesus in our life? Amen? If you want to reach the goal, amen, sabi ng text natin kanina, sa Luke 9 verse 62, amen, itinuring ito ng isang pag-aararo, amen? Sabi doon, datapwa sinasabi sa kanya ni Jesus, but Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Mga kapatid,
nakikita ko, marahil hindi nyo nararanasan o hindi nyo naranasan yung pag-araro, ngunit marahil ay nakabantay na kayo o nakakita na kayo nag-aararo. Ano po? Yung nag-aararo po mga kapatid, hawak po nyo yung yung plow. Amen? Dire-diretso dahil nandun po yung kalabaw. Ano po? Pag siya po palingon-lingon ay hindi po siya makakatungo doon sa gusto niyang puntahan. Hindi matatapos yung trabaho, meaning to say. Amen? Meaning to say, mga kapatid, in spiritual, you should have a focus. Amen? Ganon din sa pag-araro. Dahil may focus ka doon, may goal ka, may objective ka. Amen? Na masundan mo yon hanggang sa dulo. Para sa ganon yung pag-araro mo, diretso siya, magakamtan mo yung nais mong mangyari. Likewise, in the spiritual, mga kapatid, nais ang Panginoon na makarating tayo doon sa luwalhatian ng Diyos. Amen? Makarating tayo doon. So, if you want to reach the glory of God, you have to glorify God in your life. Amen? If you glorify God in your life, you can reach the glory of God and nothing else. Amen? Para sa mababa, mga kapatid, na paghalimbawa, ihalimbawa natin ito sa isang pag-aasawa. Sino po yung mga may asawa na dito at may plano mag-asawa? Mga binata, wala kayong plano? Wala kang asawa? Mayroong asawa. Taas mo lang yung kamay ng mga may asawa. Parang nahihiya yata yung iba dito. May asawa. Sino po yung mga binata rito na mayroong plano mag-asawa? Makinig kayo mabuti. Ito yung pagsunod sa Diyos ay parang pag-aasawa ito, mga kapatid. Amen? Parang pag-aasawa ito. When two people marry, yung dalawang tao, lalaki-babae, siyempre, hindi lalaki-lalaki, lalaki-babae po yung tinukoy ng Diyos. Amen? Nag-asawa o mag-aasawa, ang Diyos ay nariyan na pumapagitna sa kanila. Amen? Ang Diyos, huwag mong sabihin pag-aasawa yon. Amen? And God is sealing that marriage to the very possible, the strongest possible word, and what we call it, covenant. Sabihin mo sa katabi mong covenant. Amen? Covenant. Pag ikaw ay nag-asawa, ang Diyos ay naglagay covenant. And this covenant speaks about faithfulness and enduring commitment. Amen? Yung faithfulness, ito po yung naniniwala ka. Amen? Naniniwala ka. The enduring commitment naman, ito yung talagang, ano man ang mangyari, committed ako sa Kanya eh. Asawa ko yan eh. Kahit ano mangyari, kahit magaganda pa yung nasa paligid ko, siya pa rin yun. Ito yung enduring commitment. Amen? Pag sinabi mong covenant, it is stronger than agreement. Stronger than commitment. Amen? Kasi pag sinabi mong agreement, it could be a contract. There is a limit. Amen? Hindi natin sinasabi marriage contract ito. Amen? It is a marriage covenant. That is the proper and right term to be used in the marriage. Amen? Covenant means it is between you and God. Amen? Between these married people and God. Amen? Ito yung kasunduan natin sa Diyos. Bilang mag-asawa, ang kausap natin ang Diyos. Amen? Kaya there's not such thing na sinasabing marriage contract. Pag sinabing marriage contract, there is a certain limit. Parang yung trabaho natin, mga kapatid. I have my working contract. 2 years. At the end of 2 years, tapos na yung kontrata mo. Meaning to say, pag sinabi mo marriage contract, at the end of such year, tapos na. Ito na yung agreement natin. Alam niyo mga kapatid, nangyayari po yung marriage contract na sinasabi. Habang ikaw ay maganda pa sa mukha, sa paningin. Habang ikaw ay sexy pa sa aking paningin. Amen? Ito po yung marriage contract, mga kapatid. Amen? Ito yung hinahalimbawa ko sa pagsunod sa Diyos. Amen? Ito po, mga kapatid. Amen? Sabi ng Proverbs 2:17, amen? Mahalin mo yung asawa mo, parang yung kabataan pa, yung murang edad pa, nung una kayong nagkakita, nagkasama. Amen? Yung sariwa pa, lagi. Yung sinasariwa nyo lagi. Sabi doon, that forsake the friend of her youth. Amen? Huwag mong kakalimutan yung paano mo siya unang nakilala. Amen? Nung kabataan nyo pa, nung sariwa pa kayong nagmamahalan, lagi po yung nagiging sariwa sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Hindi yung pag inasawa mo na siya,
After 4 years, 3 years, gurang na siya. Lumba-lumba na siya. May mga kamuro na. Hindi na siya sexy. Amen? Siksik na. Dahil palaging kumakain, hindi naman 3 times a day, 5 times a day pa. Amen? Kuminsan may baon pa sa kama, chichiriya, kumakain pa. Amen? Nanonood, kumakain pa. Amen? Mga kapatid, ito yung sinasabi nilang marriage contract. Amen? Kaya maraming hiwalay because marriage contract. But if it is marriage covenant, kausap mo si Diyos. Amen? Kausap mo si Lord. Amen? Sabi dito sa Proverbs 2:17, kailangan po maging sariwa lagi. Amen? Hanggang sa yung pagtanda, yung, para pang hindi na kayo magaganon-ganon ka. Pa rin kita, darling. Amen? Nandun pa rin yung sweetness. Amen? Sabihin mo sa asawa mo, kung katabi mo ang asawa mo, isipin mo yung asawa mo, sweetness. Amen? Yun po mga kapatid. Amen? Sweet pa rin kayo. Kahit tumanda man kayo, lumipas ang panahon, nagkaanak siya ng 12, mahal mo pa rin. Amen? Ito po yung nais ng Lord. Alam niyo mga kapatid kung bakit? Kung bakit nagiging covenant niya, nagiging effective, mga kapatid. Sapagkat, ang sabi ng Lord, ayaan mo na yung asawa mo, ako ang maghatid, ako ang magbigay sa'yo. Amen? Hindi yung, type ko siya. Yan ang pakakasalan kong babae. Igwapo siya. Yan ang pakakasalan kong lalaki. Amen? Hindi mga kapatid. Ito lang po yung mga preferences natin. Pero ang the best, sabi ng Lord, yung ihahatid ko sa iyo. Yung ibibigay ko sa iyo, sabi ng Genesis 2:22, ako ang magdadala ng partner mo sa iyo. Amen? Ako ang magdadala. Kasi pag si Lord ang nagbigay ng partner mo, perfect yun. Amen? Pero pag ikaw ang mamili, hindi perfect. Marami kang preferences. Ito po yung papasok yung contract doon, mga kapatid. Dahil, pag preference, siyempre, tatanungin kita, Kuya Manny, pag preference, i-describe natin si Ate Jonah, maganda, sexy, matangkad, mahabang buhok. Preference, no? Mga kapatid, paano na kung hindi na siya maganda after 5 years? Paano pag hindi na siya sexy after 2 years? Paano na? Amen? Paano na pag pinutulan na yung buhok niya na mahaba? Wala na. Amen? Wala na. Pero pag ito ay naniniwala ka, Lord, ikaw ang nagbigay sa akin. Mamahalin ko siya dahil bigay mo ito, Lord, bilang partner ko sa buhay. Amen? Mamahalin mo all throughout your years in life. Mamahalin mo siya. Amen? Mga kapatid, nakikita nyo kung ano yung kahalagahan na covenant with the Lord in marriage? Amen? We have to walk in covenant with Jesus in order to proceed up to the end. Amen? Hanggat wala ito, mga kapatid, papansinin mo ito, mawawala ka. Hindi ka makapag-aararo na matuwid. Hindi mo marireach yung goal mo, mga kapatid. Amen? Pero nais ng Lord na ma-reach mo yung goal mo. If you glorify God in your life, you will reach the glory of God in your life. Amen? Yung finish line, that is the glory of God. Amen? Meron tayong tinatakbo na finish line, that is the glory of God. The thing we have to do is to glorify Him all throughout our life. Amen? We should have a covenant. That is why hinalimbawa yung marriage na marriage covenant, not marriage contract. Amen? It's a false na ginagawa ng kamunduhan na contract yan. Amen? But in reality, God wants a covenant. Amen? Between your marriage and God. That is a covenant. Amen? Which speaks faithfulness and enduring commitment. Mga kapatid. Amen? Mataas pa yan sa kasunduan. Mataas pa yan sa commitment, mga kapatid. Bakit? Si God ang kausap ninyo. Amen? Hindi lang kayong dalawa ang nag-uusap. Matatanda na kami. Nasa wastong edad kami. Kami na ang nasusunod. Yes. Kayo ang masusunod. Kayo ang magdedesisyon. Pero yung desisyon nyo, Lord, ikaw ang nagbigay sa akin yan. Amen? Yung partner ko na yan, Lord, bigay mo, igaling sa iyo, Lord. Amen? Kaya nga sabi ng Genesis 2:24, you will leave your father, your mother, and so forth, and you will unite with him or with her. Amen? And the two
will become one. Sabi ng Lord. Amen? Ito yung dalawa. Sabi ng Lord, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Amen? Saan ka nakakita? Kaya nga, anong ibig sabihin nito? Hindi mo na isasalang-alang. Amen? Ayaw ka kasi ng tatay ko. Gusto ng tatay ko yung hindi matangkad. Gusto ng tatay ko yung media-media lang. Amen? Mga kapatid, ito po yung sinasabi ng Lord. Wala kang isasalang-alang. Sa marriage, kayo yung nagkakasundo with God. Amen? Out na yung mga parents mo diyan. Pagdating sa wastong edad ninyo, kayo na yung nasusunod, pero naniniwala kayo na si God ang sentro ng inyong kasundo, ang dalawa. That is a covenant. Amen? Nakukuha niyo mga kapatid? Ito po yun. Pag naunawaan niyo yung marriage, which is a covenant with God, naunawaan niyo rin ang pagsunod sa Diyos. Amen? Amen? Covenant pa rin yun kay Lord. Amen? Na wala ka isasalang-alang. Hindi mo, pagagalitan ako ng nanay ko pag palagi ako nasa gawain. Pagagalitan ako ng asawa ko pag nasa gawain ako. Mag-aaway kami. Amen? Then nawala na yung covenant ninyo. Amen? Nais ng Diyos na siya ko yung first love mo, first priority mo sa buhay mo. Amen? Hindi siya second, third, fourth, fifth, and so forth. Hindi, mga kapatid, siya yung perming una sa buhay natin. Amen? Pag sinabi mong permi siyang una, then you have the covenant with God. Amen? Ito po yung covenant. Amen? Sa paglilingkod natin, mga kapatid, sa pagsunod natin sa Kanya, covenant natin yan sa Lord. Amen? Walang pwedeng umagaw sa atin, walang pwedeng tumukso sa atin, walang pwedeng maging priority sa atin, kundi yung siya yung top priority natin sa buhay. Amen? Likewise, sa ating asawa, mga kapatid, top priority natin yan. Amen? May asawa kang babae. Mga lalaki, asawa niyo babae, siyempre. Mayroong mga, namit mong sex. Wala namang iahain si Satan sa buhay natin na under doon sa o below doon sa ating asawa. Amen? Mag-aahain yan, mas sexy doon sa asawa natin. Mas maganda doon sa asawa natin. Amen? Pero ang covenant natin kay Lord, siya yung pinaka. Amen? Pag hindi mo kaya at natanggap yan, at yan ang magiging kasunduan mo sa Diyos, na siya yung pinaka sa buhay mo. Amen? Kung babae yan, pinaka siya na babae sa buhay mo. He will be a Raymond of your life. Amen? He will be, or she will be an apple of your eyes. Amen? Nakukuha niyo mga kapatid? Amen? Yan po yung pinaka na sinasabi. Amen? Pag nandoon na, kaya nga naunawaan niyo yung covenant mga kapatid, talagang yung asawa niyo, siya yung pinaka sa buhay ninyo. Amen? Siya yung pinaka. Kahit sino man yan. Kasing ganda pa na yung, kung sino mang artista yan. Kasing gwapo man ni Sir Chip yan. No way. Amen? No way. Amen? Siya pa rin. Amen? Wala pa rin yan, mga kapatid. Bakit? Siya yung pinaka. Ito yung covenant natin sa Diyos. Amen? Naniniwala ka na siya yung galing sa Diyos, ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen? Pag binigay sa iyo ng Diyos, ang kausap mo ang Diyos. Pag kausap mo ang Diyos, mamahalin mo siya, alagaan mo siya, protektahan mo siya, ibibigay mo yung pangangailangan niya. Amen? Yun po yung covenant, mga kapatid. Amen? Sa ating pagsunod sa Diyos, kailangan po natin ng covenant. Amen? Meaning to say, top priority natin ang Lord sa buhay natin. Amen? In marriage, top priority natin yung asawa natin. Ano man yung ali-aligid, siya yung pinaka. Amen? Sa ating pagsunod sa Diyos, ano man yung hatak ng kamunduan, ano yan, trabaho man yan, kung sino man yan, kahit asawa mo, si Lord pa rin yung mas. Amen? Mga kapatid, si Lord ang nag-seal ng marriage natin. Kaya naging covenant niya. Sa ating pagsunod,
ang Lord pa rin ang nagsisilyan between you and God. Amen? May covenant ka pa rin. Amen? Pag sinabi mong seal, ayun po yung covenant ng Lord sa iyo. Amen? Kung pagsunod yan, between you and God. Amen? Ito po yung covenant mo. Amen? Sa marriage, ang covenant mo doon ay kayong mag-asawa at ang Diyos. Between the couple and God. Amen? Pag nabuhay tayo ng ganito, mga kapatid, naunawaan nyo yung marriage. Amen? Sino po yung faithful sa kanyang asawa? Sino po yung faithful sa kanyang girlfriend, boyfriend? Amen? Mga kapatid, wala po akong kailangan marinig na faithful ako sa aking girlfriends. Faithful ako sa aking mga boyfriends. Isa lang, mga kapatid. Isa lang ba? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay pagpalain ng Diyos. Amen? Naunawaan natin, mga kapatid? Kaya nga sa pagsunod, si Lord lamang yung focus natin. Amen? Siya yung top priority, siya po yung first priority natin. Hindi mo maabot ang kalawalatian ng Diyos kung mayroon ka pang gino-glorify na ibang bagay. Amen? Kailangan siya na pong yung i-glorify mo sa buhay mo. Amen? Meaning to say, mga kapatid, ang kalawalhatian ng Diyos ay marireach mo, maabot mo, kung luluwalhatiin ng katawan mo, ng sarili mo, ang Diyos. Amen? So tayo po ito ngayon. Sino yung handa ng sumunod sa Diyos? Do you have that covenant right now? Amen? Kung hindi natin naunawaan yan noon, ngayon, naunawaan natin. Amen? Sino po yung nakaunawa? Amen? Nainiwala ba tayo na ang ating asawa ay bigay ng Diyos? Amen? Mga kapatid, yan na po yung one and only, period. Yung asawa nyo ay one and only, period. Amen? Wala pong kama yan. One and only kama. Wala po. One and only, period. Meaning to say, siya na yung una at huli na asawa nyo. Amen? Habang kayo ay nabubuhay, siya yung asawa mo. Magpakailanman. Habang kayo ay narito sa mundong ito. Amen? Likewise, sa ating pagsunod sa Diyos, you have the one and only God in your life. Amen? And that is our covenant. Amen? Sino po nakakaunawa niyan? Taas ang kamay. Lord, as you see, O God, the hands of these people, your people, we believe, O God, Lord, they are accepting that covenant with you, Lord. Sabihin niyo yung sarili, Lord, today, we accept our covenant with you. We accept our... Lord, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Na nakipagsundo, Panginoon, sa iyo. Nakipagkasundo sila sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, tinanggap nila, Panginoon, ang kasundong ito na ikaw ang kanilang Diyos at tagapagligtas. Susundin, paglilingkuran, buong buhay, na ikaw magiging top priority, Panginoon. Lord, maraming salamat sa hapong ito. Napagod man ang aming katawan, pinawisan man kami, napuyat man kami, Panginoon. Ngunit man, Panginoon, hindi ka nagkulang sa buhay namin. Sinusustain mo, Panginoon, ang aming physical strength. Kayo, Panginoon, na nagbibigay ng kalakasan, Panginoon. Kinakatagpo mo, Panginoon, ang kagalingan ng aming katawan. Pinapahinga mo kami, Panginoon, habang kami, Panginoon, God, ay pinapalakas mo spiritually, Panginoon. Because spiritual strength supersedes physical strength. Right now, naniniwala kami, O God, na pinuspos mo ang bawat isa, Panginoon, ng salita mo. At Lord, patuloy kang kumikilos, Panginoon, sa mamagitan ng banal mong Espiritu. Lord, we will raise our voices. Anyone who calls upon Jesus, the name of Jesus, he will be strengthened, he will be saved, he will be healed. Lahat ng bagay na pangangailangan niya ay katatagpuin ng Panginoon sa oras na ito.
if you believe in Jesus, if you call upon the name of Jesus right now, sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay magkakaroon ng kaligtasan, magkakaroon ng gagalingan, magkakaroon ng kalakasan, magkakaroon ng katagumpayan, magkakaroon ng kaginhawaan, magkakaroon ng kapayapaan. Lahat ng pangako ng Panginoon ay mararanasan sa bawat bagay na ito, sa bawat mananampalataya, sa bawat tao na narito, na naniniwala sa ating Panginoon, na siya'y buhay, makapangyarihan at Diyos ng buhay natin. Mararanasan niya. Anyone right now who calls upon the name of Jesus, he will experience the Savior. He will experience His saving grace. He will experience the power of God in his life. Oh, hallelujah. O Panginoon, patuloy kami, Panginoon. Isinisigaw namin sa aming buhay, Panginoon, at hindi kami nahihiya. Na Lord, Ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas. Lord, oras na ito, nais ka namin, Panginoon, O God, natawagin sa oras na ito, Panginoon. Sa magitan ng awiting ito, Panginoon. Sincerely, O God, coming from our heart, O God, calling out upon your name. And Lord, anyone who calls upon the name of Jesus, he will experience the power, the healing power of the Lord. Hallelujah. Lahat na naniniwala, if you believe in the name of Jesus, if you believe in the name of Jesus, the Lord will meet your needs right now. Hallelujah. Upon the name of the Lord and be saved. Come on, let's call upon the name of the Lord and be saved. Hallelujah. Oh, call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Come on, let's call the name of the Lord. Hallelujah. Every time we call upon the name of Jesus, His hand is working. His hand is doing something in our life. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. One more time, let's call upon the name of Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Sino ang naniniwala sa Panginoon? Sino naniniwala na sa bawat pagtawag sa Kanyang pangalan, may nagaganap na katugunan ng Panginoon sa buhay natin? Naniniwala ka sa mga sandaling ito? Can you raise your hand and say, I believe, Lord? Naniniwala ako, Panginoon, na mayroong ginagawa ka, Panginoon, sa buhay ko ngayon din. Lord, tumatawag ako sa iyong pangalan sa oras na ito. At kinakatagpo mo, Panginoon, ang aking mga pangangailangan sa oras na ito. Mga kapatid, sino man may mga pangangailangan dyan na nais siyang isuko sa Panginoon. May mga reservation, may mga excess baggage, may mga biso pa dyan na ayaw ng Panginoon.
Right now, you can surrender to Him. Go in front. As your faith in Jesus. At isusuko nyo sa Kanya. And you will never be the same again. If you love yourself and follow Jesus right now, and you accept that covenant with Him, you will never be the same again. Come on, step forward. If you want to offer something to God right now, come on, step before my sin. Step on your faith right now. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Call upon the name of the Lord and be saved. If you are asking healing right now, call upon the name of the Lord and you will be healed. If you are asking provision of God right now, strength, call upon the name of Jesus and you will be strengthened. Nangangailangan ka ng kapayapaan ngayon, call upon the name of Jesus, you will have peace. You have struggle in your marriage relationship, family relationship. If you believe that when you call upon Jesus, matatagpuin niya ang pangangailangan mo. Ayusin niya ang relasyon nyo ng iyong asawa, relasyon nyo ng iyong pamilya. Because there is a power in calling upon the name of Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Upon the name of the Lord and be saved. Oh, call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord. Lord, naniniwala kami sa oras na ito. Dahil taus-puso kaming tumawag sa iyong pangalan, Panginoon. Tulad ng pangako mo, Panginoon, sa Romans 10, verse 30. Anyone who calls upon the name of Jesus, he will be saved. He will be healed. He will be strengthened. He will be forgiven. Come on, church. Ano yung pangangailangan natin sa oras na ito? Call upon the name of Jesus. This is the promise of God in Romans 10 verse 30. Anyone who calls upon the name of Jesus will be healed. Anyone who calls upon the name of Jesus will be saved. Anyone who calls upon the name of Jesus will be strengthened. Oh, hallelujah. Nangangailangan ka ng kalakasan ngayon? Ngayon din, tumawag ka sa ng Panginoon. Lalakas ka. Hallelujah. Every time that we worship God in our place, every time that we worship Him, every time that we call upon His name,
No way yung pagod. No way yung antok. No way yung nalulupaypay. Lord, sa lahat ng narito, Panginoon, na nakatangas ang kanyang kamay, I pray in the name of Jesus. Come on, let's raise our hand. Lord, as I pray in the name of Jesus, Lord, naniniwala ako, Panginoon, sa oras na ito, binuksan mo ang kalangitan, Panginoon, O God, at ibinababa mo, Panginoon, O God, ang iyong kamay sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God, at hinihipo mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, pinapalakas mo, Panginoon, ang kanyang Lord, sa sarili, Panginoon, O God, ng Panginoon, ang kanyang spiritual life. Lord, and I bless them. I bless them, Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everyone who calls upon Jesus, kinatag po ng Panginoon ang kanilang mga pangangailangan. At sabay-sabay ang lahat na magsasabi na, Amen. Praise the Lord.